14 na taong gulang ang isang dalagita nang siya'y halayin daw ng sarili niyang tiyuhin. Agad nagsampa ng kaso ang kanyang ina laban sa kapatid nito. Pero nang mahuli na ang suspect makalipas ang isang dekada, tila lumambot ang puso ni nanay at gusto yatang ipaurong ang kaso laban sa kuya niya. Mag-isang itinataguyod ni Sarah hindi niya tunay na pangalan ng kanyang 4 na anak. Kaya naman kahit mabigat sa kalooban, nagpunta siya sa Kuwait para magtrabaho bilang domestic helper noong 2013. Nag-usap naman kami mag-ina, hindi pa pwede na i-transfer kita. Ipinagkatiwala niya ang anak na si Alisa, hindi niya tunay na pangalan, sa kanyang kuya na tinawag naming si Lando. Sobrang hirap sa isang ina lang. OFW pa ang nanay. Habang nag-aaral ang dalagita, sumasideline siya sa kantin ng kanyang tiyuhin. That time na yun, nakiusap ako sa kuya ko kung pwede, kahit mag-working student, para magkaroon siya naman ng sapat na allowance. Naging maayos naman daw ang relasyon ng magtito. Pero gabi ng December 2012, nang malasing daw si Lando, dito na raw nagsimulang magkalamat ang relasyon ng dalawa. Ang ano ng kuya ko daw, parang nagselos dun sa matanda na yung lalaki, kausap niya po. Parang galit na galit siya. Pinauwi siya ng salita na pangit. Ang pagiging concern ni Tito sa dalagita, iba raw ang agenda. Minolestya di umano ni Lando ang menor de edad na pamangkin. Ang nangyari doon, parang siyempre yung anak ko, na-stress siya. Hindi na nakapasok ng school kasi nga nagtatrabaho, puyat na puyat. Kaya ang ginawa niya panangsamantalaan yung bata. Matapos ang isang buwan, isang tawag ang natanggap ni Sarah mula kay Alisa. Nagsumbong na raw ang kanyang anak tungkol sa ginagawa ng kanyang tito Lando sa kanya. Umiiyak siya sa akin. Hindi siya makapagsalita. Parang tinatakot kumbaga. Ang masakit, relative ko pa. Kaya nawalan ng gana ang anak ko na aral. February 2013, napilitang umuwi si Sarah ng Pilipinas para samahan ng kanyang anak sa police station. Sila po ay nagpunta sa aming tangkapan upang magreklamo laban po sa gumahasa sa kanyang anak. At yun po ay kanyang tiyuhin. Agad po namin siyang nirefer sa PGH po, Children Protection Unit. Opo, amin pong ipin-examine, genital examination po. Positibo po na sinabi po doon sa resulta na siya nga po ay pinagsamantalahan. Kinasuhan din siya ng acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law. 2 beses po kasi na naisalaysay ng biktima na siya ay pinagsamantalahan. Kaya ang rape po na naisampa ay 2 counts. 12 taon matapos ang pangahalay di umano ni Lando sa pamangkin na si Alisa, March 18, 2024, inilabas na ang warrant of arrest laban sa suspect. Sa kadalasan po na mga hawak ko pong kaso, tumatagal po yun kapag po hindi nag-a-attend po ng mga court hearings. Hindi naman po kasi agarang pwedeng ibasura ang mga ganong klaseng kaso.